You know, naka long sleeves. Lunes na lunes kasi, pero you're watching this on a random Wednesday. Awkward ah. Sinaset up ko lang naman yung cellphone kasi mahirap makita pag walang screen. So another day, another life. Welcome to another episode of Polarized. And nagtataka kayo, hindi motovlog to, no? Well, tama-tama yung nabasa nyo dyan sa baba ng screen ay yung gear setup ko, no? And isa to sa mga most requested na hindi pala this is the most FAQs, FAQs, frequent asked questions. So mga brothers, so I'm gonna talk about my helmet setup. Simula siguro bigyan ko kayo ng little history or short history kasi nagsimula si Polarized, no? Ano pa nung intro yun, no? So, kinilig itong video na to dahil gusto nyo maging motovlogger and you want to know what is the most essential and kung paano yung mga setups sa mga motovloggers here in the Philippines. So, I'm gonna share it to you guys, my current setup and my old setup kung saan nagsimula si Polarized, no? Okay, I'm gonna start off this video with this helmet. It is my old helmet, actually kipaka pa to eh. It is the Zeus. Hindi ko lang alam kung anong model to, but I am pretty sure this is a hard one. Isa sa pinakamatibay na nagamit ko, but since na it's more than 5 years and tingin ko mag-retire na talaga to kasi based on Moto World advice nila sa amin, once na drop mo yung helmet, change it. Once na hindi mo ma-drop or within 2 to 5 years, then change it. Kasi kapag dumating yung point na nagkakaroon na ng bitak-bitak dun sa mismong shell, it's time to change it. Just change it, okay? So, I'm gonna introduce to you the old fellow here. Itong lumang Zeus helmet ko na kulay pula. So to, isa sa mga naging iconic ng Polarized. Ayan, may mga battle scars pa yan. Yung pinagkabitan ng intercom, lumang placement ng camera, machine mount and everything. Well, basically, ito yung unang gamit ko noon. Zeus na kulay pula. Hindi ko lang kung anong model. But this is the old one. Actually, ang kulay talaga nito is violet. Then, nangatay kamay ko, nirepaint ko ng pula. Kasi hindi nga complement sa motor ko. This is my first ever helmet. And the first ever camera setup that Polarized is using before is this one. Waterproof case na binatasan sa gilid kasi nga para sa mic, future mic adapter. Pero dati hindi pa to, clear case pa to. Binturan ko na lang na item. Then, J-hook. Tapos ang damakmak na 3M adhesive na kalaunan nilagyan ko na ng shoe glue para para mas matibay na. Kumbaga hindi pa napapatibay yung mga 3D printed na chin mounts nun. So, ito yung gamit ko dati. Curve mount, then J mount, J hook, then yung action camera ko na GoPro Hero 3. And kung nagtataka kayo kung paano ako nakakapagsalita dati, wala. I'm just using the skeletal back cover. Yung nilalagyan ko lang siya ng tela. Tapos tumisigaw ako. As in talaga, makikita mo dyan eh. Walang walang chin guard dyan. Talagang sumisigaw lang ako. So far narinig. Tapos hindi pa ako marunong sa editing mo. As in talagang raw edit lang siya. Then cut. And yun, okay na. And introducing to you the old camera of mine na ginagamit ko na lang ngayon as secondary camera kasi nga pabigay na yung lente. So actually nung last 2 days ago bumigay na rin yung battery niya. Wala na, lumobo na. So ito ang gamit ko dati, which is the Hero 3 White. I bought this second hand dun sa kaibigan ni Papa, which is currently this is a 5 years old. So yung battery niya na yun is talagang retire na. Gamit ko pa tong camera na to since college days. 3rd year college ako noon, nabili ko tong camera na to. Matinding ipunan to. Itong camera na to. At that time, the Hero 3 White is 9,000 pesos. So, hirap na ako na ito noon. Inano ka lang, talagang pinagtsagaan ko lang pag-ipunan to. Yan ang setup ko dati. And, as later on na nag-upgrade ako na nag-upgrade. Ito yung lumang microphone na gamit ko. It's this one. Ito, Boya mic by GM10. Ayan. Ito yung gamit ko dati. Binili ko to dati kay J-Mac Motovlog. Shoutout to you, bro. Binili ko sa kanya to dati and meron pa tong kasama furball in dead cat. Ito yung gamit ko dati nung
ginamit ko sa episode nun na tuwan-tuwa na talaga kasi ang ganda na ng audio, ang ganda na ng pickup nito. But since nga na as the time flies, bumigay na rin to. Ayan, ito ang gamit ko dati sa Hero 3 White ko. Ayan o, ikabinatasan ko yung gilid ng waterproof case. Sakripisyo sa mga sa diving videos. Nag-change ako ng skeletal case, then binatasan sa gilid. Kasi nilakyan pala yung butas, kasi may butas talaga to. Para magkasya yan. Yan. By the way, para sa mga bagong motovloggers, no, para sa mga naka-GoPro, pwede kayong bumili ng Boya GM10. Kasi ano na to, ready USB na to. Yan, USB, micro USB. Yan, plug and play na lang siya. Then, nga pala, etong GM10, BM10 is may battery siya. So, kapag ka nakalimutan mo na i-turn on, yan, makikita niya may ilaw. Namumula siya pag pinatay, hindi nagiging green kapag binuksan. Kapag itong lintik na to, nakalimutan mong i-on, sira ang audio mo. Kaya every time na magre-record ka, just make sure, para sa mga Boya GM10, BM10 users, make sure to turn on your mic, ha? Then, time flies again. Nagpalit na ako ng camera noon. Actually, gamit ko nun na camera is yung GoPro Hero 3 Plus Black na courtesy of Smash Adventure. Kasi nung time na nagpalit kami ng camera, ang gamit-gamit ko ay yung sa kanya. So yun, the time flies. Binigay sa akin to ni Jin1ZX. Boya din to na galing sa, I don't know kung anong Boya to. This is a GoPro mic adapter na pwede bumili ka na lang ng lavalier mic. Kasi ano lang siya, 3.5mm jack, then to micro USB, then salpak lang yan, which is more convenient kasi hindi niya na kailangan ng lintik na battery na kailangan tulad yan. As the time flies again, mga brothers, nagpalit na ako ng helmet. Then gamit ko pa noon is Lunar FF320 Lunar ko noon na ginagamit ko noon, yung dual visor siya. Kasi nung time na yun, hirap pa ako sa mga chin mounts noon. Then gumawa ako ng as this is a DIY strap. Ayan, yung makikita nyo, strap siya. Ito, galing to dun sa accessories na nabili ko, kasama na to. Then, ayan, sandamakmak na gawma sa sapatos, itong gawma natin. Itong busted na mount. Yan. Then, kasi itong mount na to, meron tong kabitan na strap. So, ito yung ginamit ko. Tapos, dinikit ko na lang siya ng shoe glue, mighty band, para maging permanent siya, no? Then, ito yung nakakabit sa akin dati. Sa helmet ko, hindi sa akin. Then as the time flies again, mga brothers, nagpapalit, nagbabago. Then shoutout to Team Graffiti for this helmet. Doon ko binili ito. Yung LS2 Infinity Rapid. Yan. Ito first batch doon mga LS2. LS2 ng Rapid kaya ganito yung kulay niya. Today I am using the Hank Additive Solutions na 3D chin mount printed. Actually this model is from KYT. Kasi yung almost same sila ng Hulma ni KYP. Kaya ayan, kitang-kita nyo naman sa harapan niya, no? Hulma siya. Ayan. So thank you so much for this Hank. Kung gusto nyo bumili ng mga chin mount that is specific for your helmet, actually meron silang SJC, AGV, KYP, Schuber, tama ba? And Universal One. So kung meron kayong helmet na LS2 Rapid, I highly suggest and guarantee to you that I'm currently using the KYP chin mount courtesy of Hank Additive Solutions. Ito ang setup ko ngayon. Sa intercom, I'm using a Sena 10S, which is I bought it on the Moto World. Nasa baba ng description ng link niyan. Then meron ako dito, which is nasa loob na kasi nakasetup na siya. Yung, wait lang, yan. May microphone na nakalagay dyan sa loob nun. Ayan o. Binili ko rin siya sa Lazada and currently wala na to. Ano na to? Product na to kasi nag-phase out na siya nun. Ang end nito is 3.5mm jack na nakakabit ngayon dun sa GoPro mic adapter. At ito nga, kakabili ko lang nito nung nakaraan, no? Natuwan-tuwa ako dito. Ulanzi. Courtesy of Gear House. Yan. Papakita ko sa inyo, unbox natin. Actually, ito yung pinaka-latest sa sa addition ko ng gears. So, yeah.
itong case na to, kasi nakakatawa dito sa case na to, this is a 2-in-1 na kapag ka para to sa mga Hero 5 to 7 units ng GoPro, no? Meron siya, this is a vlogging case. Actually, ano nga siya, convenient nga siya para sa mga motovloggers din kasi this is a hell of a bulky piece. Yan yung GoPro mic adapter na buwisit. Ang mahal. So kung gusto nyo bumili na itong Ulanzi, no? Ulanzi na vlogging case, just check this out. Gearhouse. Yan. Nakalagay din sa description yung link nila, no? Yan, Gearhouse. Actually, this Ulanzi vlogging case is more convenient kasi nga ilalagay mo lang to. Yan, ito yung GoPro mic adapter for 5 to 7. Ilalagay mo lang siya. Yan, isasalpak mo lang siya ng ganyan. Uy. Yan, sasalpak mo lang siya. May lagay na siya ng GoPro mic adapter. Then, ayan, nakaganyan na siya. Then, ipupulupot mo lang siya ng pagano. Nakaganyan niya. Yan. Nakalagay siya ng ganyan. Ang system nga lang kasi gamit ko yung Hero 7 kaya hindi ko mapakita sa inyo. Pero mamaya sa mga montage na papakita ko sa inyo, ayun na, nandun yung full setup para ma-appreciate nyo. No? So yan, if you want to buy this item, just visit Gearhouse, facebook.com/Gearhouse. Nandiyan meron sila. So, ito ang setup na ginagamit ko ngayon. Ito ang helmet setup ngayon na Polarides. Ulanzi vlogging case na may GoPro mic adapter. Then, Hank Additive Solutions 3D printed chin mount. Yan.